Okay, basa ta diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, gampo ta. Amahana mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol no usab diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diya sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Nagaila kami kung wala gid ikaw, wala gid kami mamahimo. Kung we are out of fellowship, wala kami mamahimo, Father God. Salamat nga diin ang pinaka-grasyoso nga imong gihatag kanhi kanamo nga bersikulo nga mao 1 John 1:9 nga nagaingon nga kung isugid namo ang among mga sala, amo lamang hinganlan ang among sala. Ikaw matinumanon nga magapasaylo sa among mga sala, o bisan man sa paglimpyo sa tanan dili pagkamatarong. Unsa ka grasyoso nimo, Father God, nga gusto nimo ang tanan nimong mga kaanakan kanunay nga in fellowship nga na kanimo. Nga bisan mag-aduna kami sala nga wa namo mahibaluy, aduna kami sala nga nakalimtan namo. Sa takna, nahinganlan lamang namo ang usa ka sala nga among nahibaluan, nahinumduman. Malimpyuhan minimo, bisan man sa mga nabuhat namong sala nga nakalimtan namo, bisan man sa mga sala nga wala namo daw mga sala, malimpyo kami sa mga tubangan. Aron lamang kami aduna na usab pagpakig-fellowship nga kanimo. Salamat niya nga grasya ug nga karon sa among pagsimba kanimo. Salamat sa imong pag-uban kanamo, pagtudlo kanamo sa imong mga pulong. Akong igatugyan ang tanan nga nakanimo pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Now, paliw ko sa mouse. Okay, nahuman na to ang salt, doctrine of salt at ang milabay na huibis. Busa, buhatan na to gamay nga review bago kita mo ato sa bagong subject na to, kining kita mo leaven, no? Leaven is antithesis to salt. Kay balo kita ang asin importante kay nga communities na, no, kinsa may wala nagagamit og asin, no? Murag tanan man siguro kung matud pa ni Marcolita, silence means acquiescence. So tanan nagagamit og asin. Now humana kita niini nga subject kaya atong gitiwas kanina niadtong adlaw nga Huwebes. So ato lang hatagan gamay nga pagtagad kadyot, and then ato ta sa doctrine of the leaven, no? Importante nga atong masabtan ang doctrine of the leaven.
Okay. Now, naibalo kita nga sa doktrina sa salt, adunay duha kagamitan kini sa tuang mga kinabuhi. Ang una nini, nag-iskot ni tungod sa ihang pagka-preservative, no? Preservation. Ang usa ka kalanon o ang usa ka gamay, no? Ibalo kita nga ang usa ka kalanon o halimbawa isda, ma-preserve siya sa dihang butangan siya kasin. Mao kanang nakita yung mga pagkaon nga ginatawag na ito ginamos ug bulad, no? Nakahibalo ka mo niya na, no? Nagakaon man siguro ka mo ginamos ug bulad, no? Lami ba na dili? Asin na. So ganyan buntag si Mrs. Prito ug bulad. Kating lamiya. Isaghid mo sa imong dila, wala, insakto ng kaon. No? So, naghatag siya og preservation. Nga din, ang mga pagkaon ta nga supposed to be ma-spoiled na siya, madaot na siya, ma-preserve siya. So, nagahisgot siya may tungod sa eternal life. No? Nga, when you believe in the Lord Jesus Christ, ang illustration niya na nga, nagkaon ikaw kasin, no? Sa dahil nito ikaw kang Jesus Christ, na-preserve ikaw. Aduna ka ng eternal life. O kang imong eternal life, dili na gid mawala nga na kanin. Mao na primero nga function, o kang ikaduha, nga function, unsa itong ikaduha nga function? Naminaw mo? Ang sa tuwing kaduhan niya nga function sa asin. Naghatag o flavor, no? Naghatag siya o seasoning o palami, no? Now, ngayon naghatag siya o palami. Kaya kung ang gulay ni mo, tapang, pamanay lami. Butay asin. Bisag ay na lagbit sinisa, no? Asin lang. Ganahan na ka mo kaon, no? Sulayan ni mo kaon ang gulay nga way asin. Di ba imong pagbati last eye. Mura kag nagkaon lag puros unsa, no? Di gyud walay timpla. Mabisa kani sa isda o karne kung walay parat-parat, wag gyapon siya lami. So ang asin, tigpalamig yun. O ikaw, ako, isip mga totoo, gihulagway kita sa Biblia, kita ang tigpalamig sa kalibutan. We are the salt of the earth. Tigpalamig ka, no? Buti pasabot nga, nakay role sa kalibutan. Nakay bulhoton sa kalibutan, nga mga tao palibot nimo, especially sa mga dili magtotoo, nga mahimo ikaw timpla ngadto kanila. Sa ilahang kinabuhi nga walay paglaom, walay kasiguruhan, walay kaluwasan, ikaw paggagamiton sa Dios isip nga asin ngadto kanila. Nga ma-change nimo ang ilahang kinabuhi, no? Mabago ang ilang kinabuhi tungod kay nakita nila sa imuha nga naakay gitawag na to kalamig. Kana bitaw mo bang magtestimony nga moingon nga tungod niya naluwas ko, tungod niya naluwas ko. Asin man na, nahimo siyang asin. Nanay isa din ang synonyms nga mahimo pong suga. Mamawara na sila, no? Pero ang suga magod nagisgot sa katong nangit-ngitan ni imong sukan ug siya nakatultol sa dalan. So
Mamaura na siya, pero tungod kay asin ang atong gisgutan, naghisgot kita sa pagpalami. Now, kung i-evaluate na to atong kaugalingon, nahimo ba kitang pagpalami, no? Nahimo ba tang timpla sa palibot na to? Magsugod lang ta sa ato ang pamilya, no? Sa atong pamilya, no? Ako, kung wala man ko nahimong asin sa akong mga kabataan, mas may pa daw tamag-tamagan na lang ko. Itsa na lang ko sa kadalanan, kaya wala ko'y pulos, no? Pero kung napa ko'y pulos, malipay pa ang akong pamilya sa kuha, di pa ko dapat tamag-tamagan, no? Once nga ang kalami sa usa ka tawo mawala na, maya pa daw siyang isabwag o tamag-tamagan na lang sa mga tiil. Now, usay magunahon na nga atong kinabuhi, murag wala tanahin mong instrumento sa panalangin ngadto sa uban. Pero wala na to hinumdumi nga mas may pagtamag-tamagan na lang ko, no? Wala tamag kahuna-huna niya na nga mas may pagka ng isalibay na lang ko sa kadalanan, wala naman ko'y pulos, tamag-tamagan na lang ko sa mga tiil sa katawhan, dili na sila mo respeto sa kuha, wala na sila pagtahod sa kuha, no? Wala na ilami ang akong kinabuhi alang kanila, usay dili na ito na matagamdaman. Bisan ikaw, sa imong pagkinabuhi, nagsika ko na una, na kay mga parhinti sa imong tapad, na kay igsoon, na kay labi na kung na kay mga anak. Kung wala ka na himong asin ngadto sa imong mga anak, unsa man gid ang imong kinabuhi? Na dapat unta mahimo man gid kitang asin, especially sa atong mga anak. Salamat sa Diyos sa upat na kong kaanak, bisag kung saan ako pangutana sila, baliktad-baliktaron ako pangutana sila, muingon na gid sila, nga luwas na gid sila. Usay si Jack, muingon pa na skwa, balik na po. Saan man na, nagipangutana man siya. Yeah, luwas na gid ka, luwas na lagi. So, ang atong kinabuhi, kumusta yan? Asin, nahimo bagay kitang tigpalamit sa atong mga palibot. Say, mugawas ang atong mga kahadlok, dili man kinahanglan nga, yes, kung na kay katakos sa pagsulti, mas labing maayo, makasulti ka sa mayong balita. Isa-isay lang mo lang nabuhat ni Jesus Christ sa cross, di mo siguro na lisod isa-isay, na may gahong sa balang espiritu. No? So, dapat tanawon nimo ang imuhang dagan sa imuhang kinabuhi, no? Kano sa ikaw naluwas, pila na pagkakatuig, nanabay mga tao nga nakita nimo nga nahimong panalangin ka nato kanila, dapat imuhang wintak-wintahon gamay, no? Mabutan ta nga wala na tay time, no? Kanang gingon lang nga time is gold. Sa usa ka magtutuo na nagagamit sa pulong sa Dios wisely, yes, time is gold. Mukalit lang kagabi, tulog ka na po, no? So permanente tang nagagukod sa tuwang panahon. So I just hope na nasabtan na to ang atong responsibility, isip asin, no? Asin sa katawhan sa kalibutan. Wala siya laing purpose sa dihang ikaw na-develop ang imuhang priesthood. Pamugin na no? Priesthood. Mayo ang imuhang pagpakigrelasyon sa Diyos. Ang sunod din niya na is ambassadorship. Di po ba muna ang ambassadorship? Kung saan man yung pagkahimong ambassador kung wala kayo pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Dapat naging kay unang nindot nga pagpakig-fellowship kauban sa Diyos.
ang imong kinabuhi limpyo sa tubangan sa Dios, ginabalik-balik yun na akong anak kaninyo tungod mo ginay spirituality, no? When you are clean before the Lord, o mo nang panahon na you are in fellowship with God. O dili pwede nga you are in fellowship with God nga walay ambassadorship. Di ginang hitabo. Ang musunod yun yan na when you are in fellowship with God is the second responsibility, which is ambassadorship. Nga mahimo kang panalangin ngadto sa pipila. Pagsakay na ko sa pagpadulong na ko sa Japan, bit-bit ko mga sa to ka baga ng mga gospel tracts, no. And then samtang nagapaminaw-paminaw ko kinsa mga tao nga akong mahatagan, kita ko nga naay nagpaduol, naglingkod sa kuha, tapat sa kuha. And then nag-story-storya mi, nakita na ko nga murag panahon na ako nakuihatag na isi mga gospel tracts. Then ato na po sa sunod, mga pila ka mga area nga makabot ka dito na sa magkatang na sa aeroplano, napod mga tulog ka tao kung tagaan sa airplane, murag lisod maghatag niya, ilabi na nga dito sa airplane ang mga tao, ako nakita dito nagkalain-lain na grasa padulong kong Japan, no? Dili na Pinoy ang akong mga kaubanan. Magsinultian sa uban, puro sa ar, ng uban, puros. Di na nimo masabtan. Na yung mga Pinoy na yung mga Chinese, dili pa rin sa Davao pa Manila pa, murag, kuan pa, yung mga makauban, mga Pinoy patanan pa. Pero pag-abot sa Manila, padulong sa Japan na, dahil lahi, no? Di na nimo ikasinabot. Nanay mga language barrier. But still, God pwedeng gamiton ka sa correct timing, no? Nga din, pwede gyapon ka makahatag sa mga gospel tracts. Kana lang careful kayo. Kinahanglan magbantay ka, no? Kay basta makahatag ka dito katong debutado kayo nga Buddhist, mga Shintoist, mga Taoist, unsa pa ng mga ubang mga tao dito, no? So may tabo sa imo ha, ang imong gihatag sa ilaha is may mong walay bili. Katigom kaninyo nga ingon usab sa ikapito ka adlaw adunay usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton diha kanila, gawas kana nga kinahanglan pagakanon sa tagsa-tagsa ka tawo, mao lamang ang mahimo sa pagbuhat ninyo o pagabantayan ninyo ang pista sa tinapay nga walay libadura. So gipasayas dinhi nga o pagabantayan ninyo ang mga pista sa tinapay nga walay libadura. So kasagaran yun, pag magpista ginan sila, wala ginay libadura. Kay nining maong adlaw gikuha ko ang inyong mga panon gikan sa yuta sa Ehipto, busa pagka sa ulugon ninyo kining adlaw sa tanan ninyong kaliwatan, pinagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Now, unsa di ang kagamitan sa libadura? Ngano man nga giingnan man sila nga dili sila magkakaon nini. Kay pagkuha daw niya sa mga Israelites gikan sa Egypt, no? Naghiskot ka to mahitungod sa ang Diyos pure gyud nga siya ang nagkuha sa mga katawhan sa Israel gikan sa Egyptian ruler nga si Parao. Dili kalingkawas to silang Moses kung walay Diyos nga nagpaluyo sa ilaha nga diin makalingkawas sila sa slavery sa Egypt. O ang libadura nga gisgutan dito, nagisgot sila mahitungod sa tawhanon nga lihok. Nga din walay labot ang lihok sa tao sa lihok sa Diyos. Usahay ang tao mo exert og effort, mo lihok ta. Mabito nang matingala ta nga
ang uban karon nga mga gitawag na to grupo nagatuo sila nga pagtuo dugang nagbuhat. Ana no? Di ba nakadungog na mo niya nga na mga pagtulunan nga nagaingon nga nagtuo sila pero dugang nga pud nila buhat. So libadura ang dating, no? Naay gipaburot nila, naay gidugang nila. Pero si Jesus Christ sa dihang gilansang siya sa cross, purely lang yun ang buhat ni Jesus Christ may makaluwas na to. Wagi sambok na. Dili kinahanglan sagulan. Dili kinahanglan sagulan. Once nga sagulan na siya gamay, mahimo siyang evil. Bisag mo ingon lang ka nga, kay mituo manggod ko, di naluwas ko. Dili tungod ni mo. Pagtuo ni mo, naluwas ka tungod sa grasya sa Diyos. Purely grasya sa Diyos ang kaluwasan. Pero ang tao, sagulan. Murabag ka ng naik-contribution kunuhay ang tao sa iyang kaluwasan. Wala tayo na i-contribute bisa gamay. It is purely God's grace. Mabito nang, pag mo yung ganikag naluwas ko sa grasya sa Diyos, dapat nasabtan ni mo na siya. Nga ang grasya rin sa Diyos mo yung nakaluwas ni mo. Now, there is sa letter A, living was undesirable and caused a form of disintegration and corruption in dough, and thus living became a symbol of evil and sin. Sa Galatians 5:9, no? Gihulagway kini siya nga, kining gitawag na tog lebadura, gidescribe kini siya as evil or sin sa Galatians 5:9. Sa letter B, unleavened bread signified purity and is a type of Christ that refers to His impeccability. Now, unleavened in the sense nga wala gi ikatampo ang tao kung maghisgota sa iyang kaluwasan. Wala tay ika-share. Wala tay effort nga dapat unsa ba to pag-effort nga magkasasala man ta? It is purely the Lord Jesus Christ because He is the only impeccable person of the humanity. Ug busa, ang tao igo na lang mudawat sa grasya sa Dios o makakaplag kita sa kaluwasan. Yes, kinahanglan ang tao nga mutuo, pero ang pagtuo sa tao, just remember, ang usa ka tao nga spiritually dead, patay siya, no? Dili siya makasabot sa espirituhanong butang. Wala siya mahimo para sa Dios. Sa ito pa, ang iyang pagtuo, kung ato yung tanawon, kay spiritually dead siya, dili mo'y contribution niya para sa iyang kaluwasan. Kinahanglan magbuhat lang yun siyang desisyon. Kay ang grasya sa Diyos, muduol nga ito kaniya. Pero mahimo siyang evil, kay usay ang tao, nagkauna-una, labi na gumingon ang tao, faith alone in Christ alone. I just duhog na nasabtan ninyo na. Tama gina siyang faith alone in Christ alone. Pero kung sabton siya sa mali nga panguna-una, amo nang naluwas ko tungod kay bituo ko, wala kay contribution sa imong kaluwasan. Mahimo siyang living, mahimo siyang evil, no? Mahimo siyang corrupt. Now, number 4, living in Matthew 13:33. Now, nindot kini siya kay, kung dili na ito masabtan kining Matthew 13:33, sige, basahon sa daw na ito. Kung dili na ito kini sa masabtan na libo. Nganong unsang day gisulti diri sa Matthew 13:33. Nagaingon din may tungod sa parabol. O iyang gisugin lang sila laing pang sambingay. Ang sambingay niya may tungod sa 11. Siya miingon, ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babay o gilubong niya diha sa tulo ka takos nga harina hangtod gikapatubuan ang tanan.
Now, bisan man nagtanaw ko sa mga komentary, kuan yun, lihis yun, no? Kung dili jud ka doctrinally oriented, kining bersikuluha, moto ka sa bang dictionary, o bang mga komentary, posible moto ka sa mali nga pagtulunan. Kaya nga naman, gina-emphasize nila din yun ang ilang emphasize, no? Sa Matthew 13:33, og iyang isugin lang sila glain pangsambingay siya mingon ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo ang gikuha sa usa ka babayi og gilubong niya diha sa tutulo katakos nga harina hangtod gipatubuan ang tanan. So buti pasabot nga nagkuha siya og igpapatubo, gibutang niya sa harina og nitubo ang tanan. Kunya ingonani dayon ang ilahang moning ilahang mauna nilahang illustration. Kaya ni, Kristendom. Sa ilang konklusyon nga, ang nahitabo karon, mauna ning daghan na kayong Kristohanon sa tibuok kalibutan. So, gibutangan igpapatubo, so, midako ang kalibutan. But, dili ingon na. Dili ingon ana. Just remember that living is evil. Living is evil. Ingon ana ang illustration. Siguro kung mingon mo gibutangan og gamay yes nya midako mo na mingon din nga tanawa karon daghan na kay Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ingon ani ang illustration sa kadaghanan. Dili ingon ana. Ingon ani ang insaktong illustration. Kini Moni ang kingdom, no? And then, gamay lang God. So, muni giingon diri sa Matthew 13:33. So, pag-iyon niya, og iyang gisuginlan sila glain pang sambingay, siya mingon ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babayi. Yes, gikuha sa usa ka babayi ang igpapatubo. Kuha niya. Supposed to be, yun nila unta kadako ni siya. Pero gikuha sa usa ka babayi, ang usa ka babayi nga nag-ilustra rin buti po sabot, nga na something nga gidugang sa usa ka babayi. O, naghisgot mahitungod sa apostasy of the church, nga din, ang kasagaran sa mga iglesia karon tungod kay nasagulag igpapatubo kining tinuod moraw ta ning tinuod nga mga magtotoo moraw ta na siyang tinuod midako siya nasagulan siya og dili tinuod ang tinuod nga Kristohanon kini lang pero ang pagtuo sa tanang katawhan sa kalibutan midako na siya. Ang tinapay, midako pagayon tinapay. Kay nasagulan o kunsa. Libadura. So muning kung magtanaw ta sa atong panahon karon, daghan kay Kristohanon. Kining grupo Kristohanon man kato Kristohanon. Kato sila, di mo tumutuo ni Kristo. So, ngayon netag, dili to sa Kristohanon. Pero kung atong bintahon, daghan kay Kristohanon sa tibuok kalibutan. No? Pero ang tinuod ng Kristohanon, kini lang. Gabay lang kayo. Pero ang hitabo, gibutang yes, nanay mga evangelicals, nanay mga baptist, nanay mga fundamentals, iglesia ni Kristo, nanay tanan ng mga religion, nisagol na. Og mo nang tanawon mo ang Christianity today, excuse me, murag dako na gid kaya ang Christianity, no? Pero ang tinuod niya na, gamay lang kayo. Gamay lang kayo. Nalay paburog, nalay padako.
Mura po siya mustard seed. Kini siya nga illustration is sama siya sa mustard seed. Nga gamay lang daw kasi ang binhi. Pero sa dahil ni turok na siya, pag turok niya, nahimo siyang dako kayong kahoy. Nga pwede na daw ang langgam musalak. Kung ang nagasalag din na, nag-escort may tungkol sa Abel. Now, I just hope no nga especially mubasa mo nini kay nabay mga komentary siguro maban ka ninyo nagabasa mong komentary ingon ani ba gyud ang explanation no. Pagbasa nimo dito, kuya wasa explanation ay nga mo bitaw na makadungog mo nga pareha naman dita Kristohanon. Siguro maglakaw mo dito sa asa ng dapitan niya maghimamat mo niya. Kuan man ko, ganani man akong grupo. Parihara deta Kristohanon. Ang murag anyong una murag insakto na. Pero di ay sagol dito. Gilubog ang Kristendom gilibog sa atong kaaway nga si Satanas. Mo nang uban mo diretso nagduol nga to sa religion kay lang una kining relihiyon na murag morning tama. Gwapo kay mga simbahanan, no? Dinita, daghan kay sila dirita. So, ang una-una sa uban, okay na ni. No? Pero di ay, gilibog dito sa atong kaway nga si Satanas. Muna dapat careful kita. No? So, living in Matthew 13:33, atong tanawin ka na, represents the infiltrations of religious apostasy, especially during the tribulation. So, tribulation, grabe gini. Kaya ilahag yun ng ihurot. Pero sa atong panahon karon, just remember, bisan sa atong panahon, hinumdumi, naagihapon ang infiltration. The living of the Sadducees is sophistry. Now, nga nang gitawag kinisiyag sophistry, no? No? Sophistry means plausible, but misleading, no? Sophistry, buti pasabot nga, ang mga tao murag nakaangay, no? Sa ilang una-una, no? The living of the Sadducees is sophistry, the error of human viewpoint that results in rationalistic reversionism. Matthew 16:6. Kung sabot, ipasabot din ha. Adunay mga maayo kayong manulti, no? Ug tungod kay maayo siyang manulti, na sila mga gwapo kayong reasons, no? Mamaling Sadducees, reasons man na, logic ning ilaha. Ug sa imong pagpaminaw sa ilaha, mura yung tinuod, lamig nga paminahon o dindot nga paminahon. Pero di ay human viewpoint. Living gihapon. Igpapatubo gihapon. Pag luminaw kasi, mabitaw ng kasagaran sa mga dagko, big kayo nga mga simbahan, ginsam nga na, mga maayo man ang speakers yun. Mga maayo kayo mo articulate sa ilang mga words. Maayo kayo sa ilang facial expression kayo. Maayo kayo mo dala. Daghan kayo sila mga membro. Now, nganong yun na naman? Tungod kay na-11. No? Nasagulan. Ang insaktong doktrina unta, ang insaktong pagkaon, mo lang ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Dugangan nila silang nindot nga siguro personality, dugangan nila silang humili nga gwapo sila magwali, dugangan nila mga words nga nindot nga words ka paminahon, ang tao mo believe, no? Mutuog yun ang tao. O mo ni siya ang gitawag na to live-in sa mga Sadducees. Mayo sila sa logic. Daghang mga tao ang ilahang ginapatuo. Pinagi silang logic. Now, number 6, the living of the Pharisees. Lahi pa ni siya, no? Ang Sadducees o Pharisees, lahi-lahi sila. Kaya ang Pharisees is the satanic counterattack against doctrine by religion. So, kung ang sa Sadducees is logic, nagamit sa logic, ang kining Pharisees, nagbuhat gud sila og religion. Ang religion mo ilang gibase din nga ang amo gid ang tama o sa ilang religion balaod.
Di ba? Kadaghanan mo nagkadungog. Oh, luwas na ka. O kung magbuhat og mayo, balaod. O kung magsunod sa kabalauran, balaod. So, muning mga Parisees, kay hinumdum mo ni Jesus Christ nga gipangayuan siya buhis niya. Mingon siya kay Pedro, supposed to be si Jesus Christ, wala gid siya buhis. Nganong wala man siya buhis dapat? Kaliwat man siyang David. O kahibalo biyata, nga basta linya ka sa hari, exempted ka sa buhis. Linya siya ni Haring David. Kabanay siya ni Haring David. Supposed to be wa siya apil sa buhis, pero gipangayuan siya buhis. Nya, unsa gibuhat ni Jesus Christ? Ni Jesus Christ nga, ang kuan daw ang mga anak sa hari, kinsa may gihatagan og katungo daw nga diin unsa may katungo daw sa mga anak sa hari, sa dihang sila nahimong members of the royal family, supposed to be dili sila pangayuan og buhis kay exempted sila, kay anak man sila sa hari o kaliwatan sila sa hari. Pero niyon Jesus Christ, pero kay pangayuan man po ninyo og buhis, imagine that Jesus Christ is dili anak sa hari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Why authority ang kalibutan nga mangayog buhis kay Jesus Christ? Pero gipangayuan man sa buhis. And si ingon siya Peter, sige, adto na isda dito. Abrihi lang niya ang baba. Si Peter po bisunod. Pag adto niya, kita niyang isda, ukban niya baba, nagitinoy kwarta. Nga, ingon din siya nga, kini siya para ni sa taxes ni mo, Peter, o para sa kuha. So, nag-comply lang siya, parang dili kasi ang katong mga parisyo, gina-trap siya. Parang dili ma-open. So, ning-follow lang siya sa balaod. Pero dili siya King of Kings and Lord of Lords. Kinsa man nato diri ang mangayog buhis sa atong Diyos. Nga siya may tag-iya sa tanang butang sa kalibutan. Pero kay gipangayuan man siya, okay, Peter, kay bulungan po kaya ang iyang pagsugo kay Peter, no? Kay, gipadto lang siya sa isda, gipakuha ni panganga niya ang panganga niya ang babao. Dito, nanay, insakto po pangbayad sa ilang buhis. Dili lang ngayon muhatag og buhis ang atong Diyos. Siya ang tag-iya sa tanang butang sa kalibutan. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pero kay gipangayuan man siya, so dito gitusugo niya si Peter, hatag siya. Now, itong nakita diri, ang grabe ang human viewpoint nga nagapanghitabo, especially sa mga parisyo. Ang mga parisyo, kinahanglan mo tumang ka sa balaod, bayad kang taksis. Di ka mo bayad ng taksis, violation na, padakop ka na mo. So, grabe ang balaod nila, lost, legalism, no? It talks about legalism and ritualism. Itong mga rituals nila, gusto na ipasunod. Now, diri sa Lucas 12:1, atong basahon no? Taga na ito ng pagtagad. Lucas 12:1. Sa maong higayon, sa nagkatigom ang linibo sa mga panon, sa katawhan, nga tungod ni Ana, nagkatumbanay sila ang usa sa usa. Si Jesus misugod sa pagsulti ngadto una sa iyang mga tinunan. Likayin ninyo ang igpapatubo sa mga parisyo nga mao ang pagkamaot. Now, ang pagkamaot diri, ang kisgutan niya diri, mao ang ilahang pagkaligalista. Natay balaod, kinahanglan sundon gyud nato ning balaora. Kung dili mo mosunod sa balaod, ipadakop gyud mo. Kay wala mo mosunod sa balaod.
So, legalist. Nahimos lang legalist. So, the leaven, atong nakita dere, ang sunod, number 7, the leaven of Herod is the sin of worldliness. So, lahat po ni kang Herod, na po siya leaven gyapon. Kaya ko man gikan sa Sadducees, Pharisees, ang Herod, bisan man sa mga Corinthians o sa Galatians, no? Puros ni sila na leaven. Ginahalo. The leaven of Herod is the sin of worldliness as per Romans 12:2 and represents power lust within a local congregation. Na kung basahon po nato ng Romans 12:2, mo po ning para sa mga balaod sa Roma. Romans 12 verse 2. Okay, nagaingon din ayaw ka mo pagpahiuyon ining panahona sa kalibutan, kundili usubahin ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbag-o sa inyong sarabutan, aron inyong masuta kung unsa ang mataayo o hinangpunon o hingpit ng kabubuton sa Diyos. Mo ni ang dapat nga sundo nato. Kay kung basa ta diri sa Mark 8, especially 15, so mo ning ilahang ipasunod sa represents power lust or within a local congregation. Para ni siya sa mga Herodian, no? Worldly sila. Gusto sila power. Mabitaw tong si Jesus Christ, ipapatay nila at the age of 1 and 2. May require to sila nga pamatyon ang tanang mga bata nga nag-edad o usa o duha ka tuig. Kaya nga naman, si Jesus Christ, bata pa, ang mga tao nagsinggit na nga hari sa mga Hudiyo. Kung sa una-una ni Herod, mapulihan ko yung bata ba pagdako ini. So sa gibuhat ni Herod, buhat siya dayon og kanang balaod nga ang tanang edad nga bata nga 1 ug 2, kay ibalo man sa Jesus Christ bago pang namatay, break po si Herod. Ibalo siya nga wa pa gyud ron nag 2 years old tong bata nga natawo nga gitawag naghari sa mga Hudiyo. So siya 1 or 2 ang edad, mga lalaki ha. Wa po siya mayon sa wa po niya gyapon ng babae, kay ibalo man siya nga ang natawo lalaki man. Papatay niya. Nga naman, powerless. Hadlok siya mapulihan sa iyang pagka-powerful. Pero, lagi, mas gamahanan man ang Diyos, iskap po man si Jesus Christ, ang anghel, nagsugo kang Jose, nga iskap po siya, no? So, padulong siya sa Egypt, and then, sa namatay na si Herod, motong may balik na sila dito sa Jerusalem. Now, the living of the Corinthians is the sin of antinomianism. Kining Corinthians po, kining pagsupak-supakit nila sa balaod. Kanang pagpakasala, mapuning living sa mga Corinthians. Now, just remember, 5 ka living ang gisgutan din. The living of the Sadducees, kining gamito na to, ang gitawag na to, logic. The living of the Pharisees, kining mga balaod, mga nahimutang legalista. Mabito ng pag-legalista ganita, wag ilami ang atong kinabuhi ba? Magsige man tagpamantay sa uban. Ikumpara man na to atong kaugalingon ngadto sa ilaha. Mas maayo ko sa iyahaw. Ayaw nagbuhata kay di na mayo. Ang kini ako amoy buhata. No? So, legalista, no? So, way lami ang kinabuhi basta legalista. Dili ka dili nimo ma-experience ang tinuod nga kalinaw, kalipay diha sa sulod sa imong kinabuhi. Mao ning mga Pharisees. Then si Herod, ang iyang living pod, powerless, worldliness. Gusto siya nga mo control sa kalibutan. Kung pwede, dili na nila hawaan ang kalibutan. And then ang Corinthians, the living of the Corinthians is the sin of antinomianism. The idea that faith frees the Christian from the obligations of moral law, which led to licentiousness and pali called reversionism. Pagpakasala. Kining 1 Corinthians 5, nag-isgot ni may tungod sa immoralities. Now, tambong may kasal kaga hapon, kami ni Glinda, Aliha, ni Mrs. Tambong may kasal dito. Pagkanindot ba sa testimony, no?
may mong example nga to sa mga young people na to ano. At least before sa kaminyoon, at least wala ang fornication. No? O pagkanindot magud niya na nga mabot sa kasal, una ang gitawag na to. Kasi mag-enjoy naman ka na kung makahulat lang ka, no? O ang nahitabo, naghatag ng testimony ang duha, kumutanan ni Pastor Danny. O yes, pagitaon ka na siya, no? Sa mga young people, sa inyong mga young people karon, careful yun, no? Dapat kuan yun, safety. Dapat wear your safety gear, no? Wala pa'y kasal, ayaw sa yun, no? Which is, para sa kuha, tama ba yan na siya? Mas gwapo man itong ang protection sa imong pagkababae, no? Importante na siya. O ang dignity para sa lalaki, ang integrity, no? Importante na siya. So kining isgutan dito sa Corinthians, sin of antinomianism, actually nag-isgut ni mitungod sa katong immoralities sa church nila. Hindi iyahang kasi kuha na kung imo tanahon, murag giilog niya ang bana, ang asawa sa iyahang papa. Insist niya po ng dating, no? So, giingnan sila ni Apostol Pablo, kung pasahon na to ni Kadyot, dako kini siya nga istorya, pero atong pagbasahon Kadyot, parang ano na kita idea din, no? Sa 1 Corinthians 5, First Corinthians 5, magsugod kita diri sa 6 ngadto sa 7, no? Diri sa 6 ug 7, actually kung 5 nagisgot ni siya sa pagtugyan ngadto kang Satanas. Sa 6 nagingon, kining pagpasigarbuhan ninyo dili mayo. Wala ba kamo masayod nga ang jutay pudyot sa ipapatubo mo patubo sa tibuok kay minasa? Kuhagikan kaninyo ang daang igpapatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa. Maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan kay gikahalad na si Kristo ang atong karnero sa Pasko. Nung anong igpapatubo ang gisgutan diri? Buti pasabot nga naay kadautan nga nahitabo sa inyohang iglesia. Kung basahon nimo ang 1 ngadto sa 5, adunay immoralities nga nagapanghitabo. O busa, may ingon si Apostol Pablo, kining pagpasigarbuhan ninyo dili mayo. Ngayon dili man mayo kasi immoralities Kung magsugod ka sa 1, dili gingon may tinuod nga gikabalita nga adunay pagpakighilawas diha kaninyo. Kanang pagpakighilawas nga ingon nga wala buhata bisan pa sa mga hintil nga mao nga anay tao diha nga nakigpuyo-puyo sa asawa sa iyang amahan. So, giilog niya ang asawa sa iyang amahan. Buti pasabot ang kasi kuan mo guni, no? Matingala ka mo nganong asawa sa iyang amahan. Supposed to be anak pununta siya. Dili siya kay stepson man siya, no? So, kung imo naon, yes, mahimo siyang anak gyapon kay nag-asawa man niya ang mama ngadto sa itong stepfather niya. Pero ang tinuod din giilog. Adunay immoralities, adunay incest, no? So mo nang mingon sa dinhi nga anay tao diha nga nakigpuyo sa asawa sa iyang amahan. Kuya, no? O kamo na nagpaburot tinuon ug wala man nagkaguol nga unta makuha gikan sa inyong taliwala kanang tawhana nga nagabuhat niini. Subuti pasabot nagkapaburot libadura. Murag para sa inyo nagakalipay hinuon mo gitugutan lang ninyo nga nagapanghitabo sa inyong kongregasyon. Busa pagabot sa verse 5, mingon sa dinhi sa verse 5, laktawan na to, kining tawhana kinahanglan ninyong itugyan ngadto kang Satanas alang sa paglaglag sa iyang lawas
aron ang iyang espiritu maluwas unya sa panahon sa Ginoong Hesus. Tinuod katong nakighilawas, luwas gyapon to siya kay magtotoo man, yun na kalaw ang grasya sa Dios, no? Bisan magmakasasala ang tao, ang grasya sa Dios lawom gid kayo. Mituo man siya sa kang Kristo, luwas gyapon siya. Di mo sa ma-preserve gyapon niyang kaluwasan. So, pero kuhawan na iyang lawas, meaning patyon. Patyon na lang na siya. Ang iyang espiritu maluwas unya sa panahon sa Ginoong Hesus. So, motong pag-ingon sa 6 dili, kining pagpasigarbuhan ninyo, dili mayo. Wala ba ka mong masayod nga ang jutang pudyot sa ipapatubo mo patubo sa tibok nga minasa? Buti sabot nga. O, inyo haylong gikalipay nga dunay immorality sa inyo ang church. Mura na hinuog, gipasigarbo ninyo. Buti sabot. Ang sala is also a level. Mo nang mingon sa Apostol Pablo, ang iyang gisgutan dinhi nga gitugutan ninyo ang pagpakasala. Now sa tuwa makasala man kita. Pero ginatudlo nato ang pagkinabuhi nga matarong. So morning sa number 8. Under number 9, the leaven of the Galatians is the sin of legalism, specifically their insistence upon circumcision for salvation. So lahi po rin sa Galatians, no? Nagisulti gyapon ni Apostol Pablo, mura gyapon sila paresis, legalism gyapon. Pero ang ilaha diri nag-specific lang sila may tungod sa pag-insist nila upon circumcision for salvation. Kinahanglan magpatuli ka para maluwas ka. No? So morning sa Galatians, no. Dapat kita lang kadalian sa unahan. So napay pipila diri ato na lang itiwas sa sunod nga Domingo. At least na nakita sa actually, pwede na natong tiwason kadali ni kining the leaven of the Galatians, no? The leaven of the Galatians is the sin of legalism, especially their insistence upon circumcision for salvation. So, Galatians 5:9. So ilang gihulagway din nga kinahanglan magpatuli kay Diyon para sa ilang balaod nila na, no? Nga kung dili ka magpatuli, dili ka circumcised, dili ka maluwas. So balaod ang ilang ginahisgutan din, no? So gikan sa Sadducees, sa Pharisees, sa Herod, ngadto na sa mga Corinthians o sa mga Galatians, ang pulong sa Dios ilahang gidugangan. Ang uban legalism, ang uban antinomianism, ang uban di paborot nila. So gitawag siya og leaven in the Bible. So, mao kana nga kanunay makadungog kita nga kung nasila mga pista, ipawala gid nila tong libadora. Magluto mo tinapay, wala gid libadora. Naghisgot ka tong mahitungod nining gitawag na to mga evils nga mga practices. Dili lang sa atong panahon kun dili bisan pa sa ilang panahon. Nga gina-practice nila ang gitawag na to pagpaborot na. Okay, so din nila sa tama ng atong pagtuon, and then mag-aputa kung yun tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami naghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya nga na kanimo, bisan man sa panahon nga maghihatag nga ni kanamo, among ginatunan ang doktrina mahitungod sa libadura, nga din naghisgot sa evil. Og salamat Father God nga among kinabuhi usab. Usahay among pagpangalagad sa Ginoo, among pagpangalagad nga kanimo nahimong evil tungod kay nasagulan namo sa among effort, nasagulan namo sa among kaugalingon nga kaalam, energy of the flesh, among pagpalingkamot, among paghago, among pagantos og nasukwahay sa gahom sa balang espiritu sa sulod namo. Father God, tabangi kami nga magkinabuhi
nga diin kanunay nga nakasunod diya sa imong kabubuton. Kanunay in fellowship with you nga mo na imong kabubuton sa among mga kinabuhi, nga diin kami kanunay in fellowship filled with the Holy Spirit, o nga ang tanan mo mga buhat dili kini siya sinagulan o pagpaburot, arrogance, mga human works, energy of the flesh, o legalism, Father God. Kundi nga magkinabuhi kami nga gracioso, grace-oriented diya sa pagkinabuhi alang sa imong kahimayaan. Ginawali na mga pagpasalamat, pagdahig, paghimayang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.